Alright, mga minamahal, pag-usapan natin, ito nga pong interim release ni former President Duterte na posible nga po mga minamahal na pagbigyan. Posibleng hindi, pero sa nakikita ko, 50-50 chances kasi sa kasaysayan din po ng International Criminal Court, meron na din po silang napagbigyan ng interim release pero doon po sa bandang Belgium lang itinapon kung saan malapit itong si former President Duterte and you know naman mga minamahal na hindi na pwedeng ibalik sa bansang Pilipinas itong si former President Duterte dahil hindi na nga po tayo miyembro ng International Criminal Court. So, yung eksenang hanash nung mga nakaraang days, actually nga may nilabas kahapon na documents, 'di ba? Na kung saan itong si Kaufman ay humingi po ng kahilingan dito nga po sa International Criminal Court. So, ang kanyang motion sa pre-trial chamber na pagbigyan po ng interim release itong si former President Duterte. So, ang tawag dyan, dito sa bansang Pilipinas, piyansa. Pero, wala pong involved na pera doon. Pero ang sabi nga ni Attorney and Legal Counsel Cristina Conti, mukhang merong usapang under the table. Alam niyo mga minamahal yung under the table? May mga usapan na hindi inlalabas sa publiko. Like, what the F? Bakit ganon? May mga pinag-uusapan na hindi marinig ng publiko. So, hindi naman natin sinasabi na merong cash sunduan, pero according kasi, ang pagbabasehan na lang natin sa nilabas na papers ni Kaufman, kinausap daw nila yung prosecution. And pumayag naman daw po. Hindi naman totally na pumayag. Wala naman daw po silang, kumbaga, naging initial reaction. Wait lang, tingnan ko nga muna mga minamahal para sigurado tayo. May kausap si Kaufman and nakumbinsi daw nila ang prosecution and hindi naman daw po kumontra. Dito nga po sa interim release ni Duterte. So basically, hindi niya sinasabi na pinagbigyan sila, pero ang ini-insist niya, nung sinabi niya ito, yung kanyang motion, yung kanyang final, urgent nga mga minamahal, ay wala naman daw pong naging duda or reaction, 'di ba? Walang pagkontra. Itong prosecution, 'di ba? Patungkol nga po dito sa interim release ni former President Duterte. So medyo kinakabahan tayo, 'di ba? Na posibleng i-grant. Kasi sabi ko nga mukhang 50-50 to. Itong si former President Duterte, lalo pat mga minamahal, abay meron pong isang tawag dito, isang state party, yes, na pumayag po na doon dalhin itong si former President Duterte. Kumbaga sila yung magiging host, 'di ba? Tatanggapin nila ng buong buo itong si former President Duterte at magiging host sila ni Digong, 'di ba? Responsibilidad nila itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Nakakalungkot lang kung meron mang under the table na na issue. Pero kasi, madami nagsasabi na baka dito din sa Asia dalhin itong si former President Duterte. Malaysia or Timor-Leste or, something in Asia. Pero narinig po natin mga minamahal sa isang law expert, hindi pwede na malayo. 'Di ba? Doon sa International Criminal Court dahil gaganapin po yung mga hearing-hearing. So, it's either sa Belgium. Yun yung sabi, mga minamahal, ng isang law expert. And kung pagbabasihan din yung mga history, kadalasan po nang humihingi ng interim release doon sa Belgium po dinadala. 1 hour lang po yung biyahe sa Belgium. So, bali babantayan din naman po doon mga minamahal itong si former President Duterte, pero nakakalungkot kung makakalaya. 'Di ba, mga minamahal? Like, napapatanong na lang ako dito sa inilabas kasi na papers and documents ni Kaufman, 'di ba? Unang magiging question ninyo, bakit walang initial reaction yung mga prosecution, 'di ba, patungkol sa interim release? Kaya nga sabi niya Cristina Conti, ito ay maybe isang under the table na na usapan. 'Di ba, mga minamahal? Lalo pat nung pinakita ni Kaufman yung kanyang papers ay urgent po, 'di ba? Urgent yung kanyang hiling na pagbigyan ng interim release. Alam niyo naman na doon sa ICC mabilis.
Hindi katulad dito sa bansang Pilipinas na pag sinabing forthwith, 4 na buwan. Forthwith shall proceed, 4 na buwan at dinidribble-dribble pa. Alam nyo naman doon sa International Criminal Court, mga minamahal, mabilis silang kausap. Kung gaano kabilis na huli si Duterte, ganun din sila kabilis kausap. Maybe nakakalungkot lang, pero there's a hope na hindi pagbibigyan itong si Digong dahil unang-una, yung kanyang kaso sobrang bigat. Not unlike doon sa mga humiling noon ng interim release na yung kanilang mga kaso lang is obstruction of justice. Diba? Obstruction of justice lang. Itong si Digong, mga minamahal, malakihan. War crimes yan. Crimes against humanity. Diba? Genocide, malaki ang pagpatay. So, I doubt na maybe hindi lang nag-react. Sabi na lang natin, maybe hindi lang nag-react yung prosecution sa interim release, pero hindi din naman ibig sabihin nun ay ginagrant na itong interim release ni former President Duterte. Although may bansang pumayag na kupkupin itong si Digong, pero malalaman natin kung anong bansa soonest kung mag-grant man yung interim release ni Duterte kasi hindi pa nga ginagrant Kumbaga may speculation lang na posible. Which is nakakalungkot yun para sa mga AJK victims, sa mga binalahuan ni former President Duterte, although nakakalungkot yon mga minamahal. Pero wala pa namang desisyon dyan. Ito nga pong International Criminal Court. So, lahat tayo ay nakaantabay. And sa state party na tumanggap dito kay former President Duterte, ay buti masikmura ninyo. Diba? Buti kaya niyong sikmurahin yan. Lalo pat dito sa bansang Pilipinas, ang ginawa niyan, malaki ang pagpatay. Kaya nga hindi nga siya pwede makabalik sa bansang Pilipinas Dahil bukod sa hindi na tayo miyembro ng International Criminal Court, mga minamahal, baka ulitin niya din ang kanyang ginawang kasalanan such as war crime, crimes against humanity, and genocide. Baka kasi ulitin niya. Kaya hindi pwedeng pabalikin ng bansang Pilipinas. Goods pa din naman. Pero at the same time, malungkot kasi bakit papayagan, di ba? Dapat mabulok, charis. Di ba? Hindi naman natin sa iniiling na mabulok siya doon. Pero parang ganun na nga. Pero yung punto dito, bakit papalayain ang isang tao na malakas yung ebidensya? 8,500 documents, di ba? Paper documents sa kanyang war crimes. Tapos 15 hours video. Well, sa September, may hearing na din. Mga minamahal, ano na nga? July, August, September, 2 months na. O kailan siya nakulong? March, April, May, June. Almost 3 months na doon si Kadigungan. Diba? So, well, let's see mga minamahal. Babantayan pa din naman doon itong si former President Duterte. Pero, ano lang siya, parang house arrest. Pero nakalaya pa din. Diba? So, well, let's see mga minamahal. And, hoping, magdasal tayo na sana hindi mag-grant. 'Di ba? Kasi kawawa naman yung mga biktima ng AJK. Alright, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, yung pagpapaliwanag natin mga minamahal, ano lang siya, it's streetwise. 'Di ba? To the point na magigets nyo agad. Mga 8 minutes lang, ganun lang tayo pag nag-content. Alright, yun lamang po. Ingat mga kababayan.